Isang napagandang araw na naman. Nasaan ka man ngayon? Nasa bahay, nasa school, nasa work. Sana maging maayos, maging maganda yung araw mo. Huwag ka nang ma-stress sa mga maliliit na bagay. And syempre, meron na naman tayong isang napagandang mapag-uusapan ngayong araw. Dapat lang, nahuli mo siyang may kausap na iba. What? Akala ko ba maganda yung pag-uusapan natin? Ba't ang sakit naman yan? Wow! Ngayon, bakit ganon? Kahit na taken na ang isang tao, etong girl na to may boyfriend na siya, etong lalaking to may girlfriend na siya, pero bakit? Bakit hindi natin mapigi sila? Oo, hindi ako kasali dyan ha. Parang hindi mo to ginawa dati ano ba naman? Anyway, ngayon, bakit ganon? Meron na nga lang tayong partner, meron na nga lang tayong jowa. Pero bakit kinakailangan pa rin nating kumausap ng ibang tao? Hindi pa ba sapat yung jowa mo? Ewan, may mga taong hindi ko alam kung ano yung term na pwedeng gamitin. Ungrateful? Tulad niyan sa mga katropa, right? Kung may girlfriend ka na, maayos naman yung relationship nyo. Anong point? Di ba anong point? Dati, nangangarap ka lang na ligawan siya. Tapos nung naging kayo, hindi mo na siya papahalagahan. Sa tingin mo, ano yung magiging reaksyon ng girlfriend mo kapag nakita niya yung messages, yung chat nyo ng babaeng to? Right? Hindi maganda. Obviously, vice versa. Same thing din sa mga girls. Kung alam mo nang taken ka, may boyfriend ka na, kahit ano pa, kahit sino pa yan yung mag-DM sa'yo, anong point na magre-reply ka pabalik? Right? Yeah, fine, okay. Kaklase, siguro nagtatanong lang siya ng assignment, coworker, may somewhat na gusto lang siyang itanong sa'yo, that's okay. Kasi nga, hindi naman siya ganun ka-secluded. However, kung araw-araw na kayong magkausap ng coworker mo, araw-araw na kayong magkausap ng kaklase mo, yun bang hindi na siya simpleng kamustahan lang eh. Ngayon, kung nagtanong siya ng isang beses, that's okay. Pero kung araw-araw mangangamusta na siya, right, tatanungin ka, anong ginagawa mo, at that point, hindi ka pa ba nakakahalata? Like what? Bakit tong taong to, interesado siyang malaman yung araw ko? Kasi sa atin, somewhat na nakikita natin siya na normal lang. Wala namang mali siya sa conversation, but guess what? Ba't kailangang araw-araw? To the point na araw-araw na kayong nag-uusap, alam mo na kaagad na somewhat may interest siguro yung taong to sa'yo. Yun yung hindi maganda kasi nga taken ka, may jowa ka. So, hindi mo man lang ba iisipin kung ano yung pwedeng maging dulot nun sa relationship nyo? Pero kung sa bagay, may mga tao nga kasing ganun, somewhat na gusto nila yung attention. Eto, tanungin mo yung sarili mo as a boyfriend. Kapag ba may kausap na iba yung girlfriend mo, matutuwa ka, may kachat siyang iba, araw-araw silang magkausap, saan patungo yung usapan nila? Right? Magugustuhan mo ba yon as a boyfriend? No, of course not. As a girlfriend, vice versa. Magugustuhan mo ba yon? Ngayon, eto na yung worst case scenario. Nakita mo yung conversation nila at eto yung mas malala pa dun. Hindi lang siya basta conversation, kundi sweet conversation. Deal breaker na to, men. Alangan namang hindi ka pa ba magsiselos nun? Alangan namang okay lang sa'yo yun? Malamang sa malamang magagalit ka. Kaya ang daming nasisirang relationship dahil dun. Kumakausap pa rin tayo ng ibang tao, ini-entertain pa rin natin sila kahit na hindi pa siya somewhat sweet na conversation. Right? Gugustuhin mo ba yun? Tanungin mo yung sarili mo. So sa akin, hindi mo naman makokontrol yung isang tao, lalo na yung kapartner mo. Kung gusto talaga nilang mag-cheat yung mga yan. Eto na, ano yung gagawin mo after mong makita
yung conversation nila. Makikipag-break ka na ba kaagad? Or bibigyan mo siya ng tsansa? Napakagandang question niya na. Pero ano nga ba? Ano yung gagawin ko if ever man? I mean, depende siya sa conversation. Ngayon, kung simpleng nagtatanong lang naman ng assignment, ng project sa school, anong problema dun? Right? Pero kung may kamustahan, andyan na yung everyday sila magkausap, right? May good morning, kumain ka na ba? Type of text. Talagang concerning na siya. So ngayon, depende pa rin yan sa isang tao. O hindi kaya aalamin mo muna kasi baka ikaw din tung may ini-entertain ding iba. Baka may kausap ka ring iba. So, ang nangyari is naging bawian na yung relationship nyo. Siguro nakita rin ng girlfriend mo na may kachat ka na iba. So ginawa lang din niya para makabawi. At that point, mag-break na lang kayo. Gantihan, yun yung but sa akin, if ever man, sobrang lalim na talaga ng conversations nila. Kasi at some point, hindi lang yan basta kamustahan na lang Baka may deep na intentions pa sila, right? So, at that point, kailangang maging malinaw din sa'yo na may mga ganong klaseng tao talaga. Let's say, ginawa mo naman yung tama. Hindi ka naman disloyal, hindi ka naman unfaithful. Kaya nga napakaganda magkaroon ng standards sa relationship na once na na-cross na nila yung line na to, break up na, end na ng relationship. Kasi kung always na lang nilang sinusuway ang boundaries mo, always na lang silang lumalagpas sa linya mo, kumbaga ipinaparamdam naman sa'yo na hindi ka importante. Kasi yung standards, yun yung self-respect natin sa sarili. Right? Siyempre, hindi mo gustong mag-cheat sa'yo yung isang tao, hindi mo gustong maging unfaithful sa'yo yung kapartner mo. Alangan namang, nag-cheat na nga lang sa'yo. Okay, good, yes, I love you pa rin. What? Hindi ba? Ayun, magkaroon ka ng standards sa relationship na kapag once na krinos ito ng kapartner mo, boyfriend mo, girlfriend mo, jowa mo, break up na. Yes, kailangan ganun dapat. Kasi nga, walang mangyayari kung hindi ka magiging strict sa standards na yon. Hindi ka nila irirespeto kasi alam nilang hindi mo kaya hindi mo kayang makipag-break. So at that point, wala ka talagang leverage. Ikaw lang tong nagbibigay ng chance, second chance, hanggang sa naka 100 chance na. Right? Tapos hindi naman nagbabago yung kapartner mo. Ito yung tinatawag nilang micro-cheating. Na hindi siya yung sobrang lala, pero ini-entertain mo yung ibang lalaki kahit na may boyfriend ka na, right? Nag-DM sa'yo yung lalaking to, kinompliment ka niya, nag-thank you ka, hanggang sa napahaba na yung conversations nyo. Tapos, the next day, nag-DM na naman siya, nag-reply ka ulit, hanggang sa hindi na natapos. It doesn't matter, lalaki ka man, babae ka, kailangan andun pa rin talaga yung disiplina, tsaka yung respeto sa kapartner natin. It doesn't matter. Pwede mong sabihin, hindi pa naman kami kasal, ganto, ganyan, magjowa pa lang kami. That doesn't mean na hindi mo dapat seryosohin yung relationship nyo. Kailangan, andun pa rin yung genuine na love natin. Hindi pa rin dapat mawala. Kasi nga, boyfriend mo yan, girlfriend mo yan. Hindi mo gustong itrato sila ng respect. Hindi mo gustong maging loyal sa kanila. Hindi mo gustong, dapat yung affection mo nasa kanila Right? Kung may jowa ka na, somewhat na dun ka mag-focus sa kanya. Tsaka sa dreams nyo, right? Sa magiging life nyo together. So, in conclusion, obviously, hindi siya maganda. Masakit yung makitang may kausap na iba, yung kapartner mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo. Dapat mapag-usapan nyo ano man yung problema nyo. Kaya nga relationship, dapat ang tingin nyo is mag-partner talaga. Ngayon, as a mag-partner, alangan namang pupunta ka sa ibang tao. Hindi dapat sa kapartner mo, doon ka pumunta. Yun! Naitawid ba? Parang
Ewan. At the end of the day, yung kahit chat lang, right? Pwedeng makasira yan sa relationship nyo. So, kung hindi ka seryoso sa kapartner mo, napaka-unfair naman. Kung hindi mo na siya gusto, wala ka ng interest sa kanya, makipag-break ka na lang. Yung bad energy na ito, yung bad karma na tinatawag, babalik din lang yan sa atin eh. Hindi man siya ngayon, pwedeng sa next relationship mo, or hindi siya in a form of relationship, pwedeng sa mismong life. Kahit na gaano ka kasipag sa business, dahil sa nangloko ka dati, ng kapartner mo, ng jowa mo, pwedeng hindi ka magiging successful doon. Or kahit nga 20 years from now, nagkaanak ka na, nagka-family ka na, pwedeng bumalik yung nangyaring kalokohan mo na yon noong medyo bata ka pa. Right? So, kailangan isipin natin, etong ginagawa ko ngayon, pwedeng bumalik to eh. Kung maganda yung ginagawa mo, obviously, maganda rin yung karma na babalik. Kung hindi maganda yung ginagawa mo, itigil mo na, and hopefully, dun ka sa good, right? Dun tayo sa good. Kasi nga, mahirap na eh. Mahirap na ang buhay. Tapos, hindi pa tayo magpapakabait. Ay nako, mas lalo lang tayo malulugmok. Yun. Anyway, napakaganda ng topic and see you next time.